Ang mga kabalyero o ang mga knights ay may kapangyarihan na pagalawin ang bawat suit ng mga baraha. Ang ibig sabihin nito ay kayang i-present ng knights ang quality ng bawat suit into movement or action. Sa mga kabalyero din natin makikita kung paano ginagamit ang bawat elemento or sign ng mga suits. So, water for cups, air for swords, earth for pentacles, at fire naman para sa mga wands. So sa level ng mga knights, meron silang initiative to put the suits into action. Pero hindi kagaya ng king at ng queen ng mga suits, ay walang kasiguraduhan ang knight pagdating sa stability. Ngayon, dahil ang wands ay nagsisimbolize ng movement or action, ang Knight ng Wands ay nagpapakita ng kalidad na ito sa pagiging extreme. In other words, merong tendency ang Knights na sugod lang ng sugod. Puro action, puro movement. Pero wala yung certainty at stability na meron ng King and Queen. Ang kabalyero kasi ay kumakatawan sa kasabikan, action, or movement para lang sa sarili nitong layunin, pakikipagsapalaran at paglalakbay. Kung wala siyang grounding influence, baka mawala lang lahat ng excitement niya habang sinusubukan niyang magtuloy-tuloy sa iba't ibang direction. So gusto niyang i-attempt lahat tapos yun nga, sugod lang siya ng sugod. Pero ang Knight of Wands, kapag kasama niya ang influence ng isang air sign sa isang reading tulad ng quality ng planning or strategy, 'di ba? Kasi ang air sign represents wisdom or intuition. Pag ganun, ang Knight of Wands ay kaya nang magbigay ng lakas at tiwala sa sarili para sa mga eventually niya na malalaking tagumpay. Kasi meron na siyang empowerment na nakukuha from intuition and wisdom dulot ng air sign sa isang tarot reading. So, base sa kwento na pinapakita ng baraha, kung titingnan natin yung Knight of Wands na nakasakay sa kabayo, yung quality talaga niya is parang a person of action. So, sugod lang siya ng sugod without proper direction. Ang dami niyang gustong simulan, ang dami niyang endeavors and goals na gusto niyang tapusin at i-conquer. Pero wala siya ng strategies or plano that will help him get there. So, in a way, kapag nagpakita ang Knight of Wands sa isang reading, it can represent ang isang tao na sugod lang ng sugod or merong initiative kumbaga to act on something na talagang meron siyang energy na gumawa ng isang bagay tas meron siyang goal, very determined siya na magsimula ng endeavors niya. Pero hindi niya pa alam kung paano dahil in a way they lack experience pa. So sa tarot reading, ang guidance na mabibigay ng mga baraha or yung advice niya is kapag nagpakita ang isang air sign na baraha, so sa suit of swords kasama ang Knight of Wands. Yun yung merong intuition na kasama na parang yung mensahe na binibigay ng mga baraha ay gamitin mo yung intuition mo. Gamitin mo yung wisdom ng air sign ng mga espada. Pero without it, the Knight of Wands, yun nga, isa siyang tao na merong initiative pero kulang sa guidance. So dito sa Golden Tarot of Marseille tsaka sa The Field Tarot, same lang naman halos yung pinapakita nilang kwento. Dito sa Marseille card, meron pa ring tao na nakasakay sa horse. So parehas lang yung kwento na pinapakita niya. Dito naman sa Prince of Wands ng The Field Tarot, parang yung wand niya nagliliyab, parang naging torch. So it represents yun nga yung action, yung willingness niya to do something. Pero parang kung titingnan natin yung kwento, talagang malawak at vast expanse yung hinaharap niya. So ngayon, walang direct path. Hindi niya alam pa kung anong direction yung kukunin niya. Kasi walang klaro na daan patungo sa pag-fulfill ng endeavors niya. Tapos nakalagay pa dito, instigation. So talagang meron siya nung fire, yung inner fire
to instigate action, pero without clear direction. Kapag naman naka-reverse ang Knight of Wands, makikita natin ang isang batang knight or ang isang inexperienced na kabalyero. Hindi tulad ng isang mandirigma na matagal na siyang nakikipaglaban, naghahanap siya ng laban sa bawat pagkakataon. Kailangan niyang patunayan yung lakas at tapang niya sa sarili niya at saka sa ibang mga tao. Pero, in reverse, ang pinapakita nito is medyo unstable itong Knight of Wands natin, tas madali siyang mahulog mula sa kanyang kabayo. In other words, hindi pa siya, yun nga, he lacks experience, tapos wala na nga siyang guidance, tapos medyo unstable pa siya. So, medyo madali siyang mabigo or matalo ng mga odds, 'di ba? Pag wala sa kanya yung favor ng tadhana, so madali siyang matalo ng mga pagsubok. Kumbaga, hindi pa siya hasa. So, sa isang reading, this can mean na yung nire-represent na tao ng Knight of Wands kapag nakabaliktad ay yung mga projects niya ay nabibigo, hindi nagka-come into fruition, tapos parang nagigiba yung mga plano niya. Tapos, as a knight who lacks experience, parang nawawalan siya ng control sa circumstances niya. So, merong disharmony sa environment niya. Hindi niya na makontrol yung relationships niya with other people or nagkakaroon ng conflict. So, parang nagiging disorganized, 'di ba? Parang ang dami ng ayaw sumang-ayon sa kanya. Tapos, nawawala na siya ng mga kasama sa battlefield, parang ganon. Tapos, yung mga projects niya, hindi niya na makontrol yung chaos, so nabibigo yung mga endeavors niya. Kaya sa reverse na position, ang Knight of Wands na nakabaliktad ay sumasalamin sa kalituhan or mga naudlot at nabigo na proyekto, mga pagkabigo sa buhay at hindi pagkakasundo sa ibang mga tao. Yun ang ibig sabihin ng reversed Knight of Wands. Hanggang sa muli, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa fortune telling.